nagkakagusto na naman sa akin. Hayaan mo na, maganda ka kasi. Pogi ba? Pogi naman kaso hindi tao. May mga paniniwala sa probinsya na kapag may malaking puno ng balete, hindi lang basta puno ang nandun. Para sa iba, lilim lang iyon. Pero para sa matatanda, may mga nakatira roon na hindi nakikita ng normal na mata. At minsan, kapag may nagustuhan sila, hindi nila basta pinapabayaan. Ako si Kiko, at ito ang nangyari sa ate ko na hindi ko makakalimutan. Simple lang ang buhay namin noon. Tahimik, normal, at walang kakaiba. Si ate ang pinakamaganda sa amin. Maputi siya, mahinhin, at lagi siyang napapansin ng mga tao sa lugar namin. Kahit sa school, marami ang humahanga sa kanya. Pero hindi namin inisip na hindi lang tao ang maaaring magkagusto sa kanya. Isang hapon, hindi umuwi si ate galing school. Naghintay kami. Noong una, kampante pa kami. Baka natagalan lang, baka may ginawa sa school. Pero habang tumatagal, hindi na kami mapakali. Pinuntahan namin ang daanan niya. Maayos naman iyon. Maliwanag, may mga bahay sa paligid at hindi naman delikado. Pero may isang bagay doon na lagi naming nadadaanan, yung malaking puno ng balete sa gilid. Hindi namin yun pinansin na noon. Sanay na kami na nandun lang siya, parang parte na ng lugar. Pero nung gabing iyon, doon nagsimula ang kaba. Lumipas ang ilang oras, wala pa rin si ate. Bumalik kami sa bahay, nag-iisip kung saan pa siya hahanapin. Habang nag-uusap kami sa kusina, biglang bumukas ang pinto. Si ate. Pero iba siya. Maputla ang mukha niya, parang walang dugo. Hindi siya nagsalita kahit tinanong namin kung nasaan siya. Diretso lang siyang pumasok sa kwarto, humiga at pumikit. Tinry namin siyang gisingin. Kinausap namin siya. Hinawakan. Pero parang wala siyang naririnig. Simula noon, ganun na siya. Palaging tulog. Walang imik. Parang katawan lang ang nandun, pero may kulang. Doon na natakot ang mga matatanda. Sabi nila, Posibleng hindi na siya ang bumalik. sabi Ano? ng lola namin, may mga nilalang na kumukuha ng kaluluwa. Iniiwan nila ang katawan para hindi mahalata. At kung gusto mo itong mabawi, kailangan mo silang gambalain. Kaya nung gabing iyon, nagdesisyon kami. Nagdala kami ng mga kaldero, lata, at kung ano pang bakal na pwedeng pag-ingayin. Pumunta kami sa malaking puno ng balete. Paikot-ikot kami doon habang malakas na hinahampas ang mga dala namin. Ang ingay ng paligid. Halo ang kaba at pag-asa. Habang ginagawa namin iyon, pakiramdam ko may nakatingin sa amin mula sa taas ng puno. Hindi ko makita, pero ramdam ko. Parang may nagagalit. Hindi kami tumigil. Buong gabi kaming nag-ingay. Hanggang sa sumikat ang araw. Pagod na pagod kami, nanghihina, at halos mawalan na ng pag-asa. Kaya umuwi na kami. Tahimik ang bahay pagdating namin. Pero pagpasok namin sa kusina, nandun si ate. Gising, nagluluto, at nakangiti. Nanlaki ang mata ako. Hindi ako agad makalapit. Pero si mama tumakbo at niyakap siya. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong niya. Ngumiti lang si ate. Nakatulog lang ako ng mahaba. Sagot niya, parang walang nangyari. Pero ramdam ko, siya na ulit iyon. Bumalik na siya. Hindi na naghintay si Papa. Kinabukasan, dinala niya si ate sa kabilang isla kung saan nakatira ang kapatid niya. Doon muna siya pinatira. Sabi ni Papa, para makaiwas. Kasi ayon sa matatanda, may mga nilalang na hindi kayang tumawid ng dagat. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Nakakatawa na ulit si ate sa mga tawag niya sa amin. Masigla na siya at parang wala nang bakas ng nangyari. Pero isang gabi, habang kausap ko Ay, siya sa teka lang. telepono, Wait lang, parang may tumatawag sa labas. Anak, huwag kang lalabas. ilang segundo ang lumipas. Pagbalik niya sa linya, mahina ang boses niya.
Wala naman pala. sabi niya. Pero bago niya ibaba ang tawag, may narinig akong mahina sa kabilang linya. Isang boses, galing sa malayo. Napatingin ako sa dagat kinabukasan. At doon ko naintindihan, may mga bagay na kayang sundan ka kahit saan. Pero mas mahalaga, natutunan namin na hindi lahat ng problema ay kayang solusyonan ng tapang lang. Minsan, kailangan mo ring matutong umiwas, makinig sa matatanda, at protektahan ang pamilya mo sa paraang alam mong makakabuti. Kasi sa huli, ang mahalaga, na iligtas namin si ate at hindi na namin hahayaan na mawala pa siya ulit.